I shall read one verse in the Bible. Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in songs and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let us all pray. Panginoon, salamat nga po for this, for the commencement of our music lesson. At salamat po for this kind of opportunity given to us para ma-enhance po ang music ministry, para ang bawat isa ay matuto when it comes to reading notes na makakatulong para po sa ikagaganda ng aming choir, at para din po makapag-produce ng mga musicians na mga pwede pong mag-play ng piano at magamit po ito para po sa paglilingkod sa inyo. Dalayan ko nga po na bigyan niyo po ng wisdom ang inyong lingkod para maturuan po ang bawat isa ng maayos, at dalayan ko rin po ang presence of mind ng bawat isa, ang understanding sa field of music. May enjoy po ng bawat isa ang ganitong klase ng pag-aaral, sapagkat ito po ay makakatulong para po sa ministry na itinayo niyo dito sa church na ito. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity po aking sama panalangin sa mga ni Jesus. Amen. Okay, so, pwede na po kayo. Alright, so as you can see in our screen, ito po yung tinatawag na musical notes based dun sa ating pong piano. Okay? Meron po tayong tinatawag na middle C sa piano. Sa pagdating sa middle C, kaya tinawag na middle C, ito yung note kung saan ay siguro alisin natin yung mga para tapos padaan ko din na magano para nakikita nila. So dito sa atin pong piano, meron tinatawag na middle C. Okay? So ano ba yung mga notes na involved sa music? Kahit gitara man yan, kahit piano man yan, meron tayong tinatawag na 8 notes. Ano yung 8 notes na yun? Magsisimula dun sa C. C is what? Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay? So there is lower C and there is higher C. So, kaya tinawag siyang octave. So, one octave consists of 8 notes. Pagsisimula siya sa C, so kakantahin ko, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay? So, yun yung C, D, E, F, G, A, B, C. C, C, C. So, nakikita niyo yung similarity ng lower C sa higher C sa much higher C. So, kapag ang lower C, 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 hindi ko na kaya. Ibig sabihin, bakit hindi nakakaya ng isang tao ang ganung bagay? Dahil yung range ng kanyang boses, yung frequency na kayang ilabas ng boses. So parang kung when it comes to radio frequency, parang from lower frequency, okay, ilang C yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ano yun? Ilang octave yun ngayon? From 0 octave to 1st octave, 2nd octave, 3rd octave, 4th octave, 5th octave. So, yung 5th, ito ay maliit lang na range ng piano. Merong iba na umaabot ng 8 octaves. Okay? So, nasa ng octave dito? Sister Kenley, punta ka dito. Okay? Okay. Nasaan ang C dito? Pakitibang C. Sige, okay. Nasaan yung another C? Higher C. Okay? Susunod na C. Okay. Susunod na C. Susunod. Okay. Huwag naman lalamya. Ano yung mabilis mo? Okay? Sige, isa pa. Ikaw na number 1.
Ayun. Okay, sige, okay. Brother Andy, ikaw. Ala! Hello! By height pala yun. Ay, nawala ang monitor. Dito ka. Dito ka na. Okay. Iba masaway ni Dante, masaway ni Dante. Dali, C. Ano ba yung ginagawa? Si. Hindi ko alam. Bibilang ka ng walo-walo. Okay? Very good. Sister Chi. Ay, Expert, expert. Lang, Sino mo? Copy paste. Madali, wait lang. Dapat nakapikit. Ayun! Sige, C. wow! Big. Oh, Oh! Dalawa. Ikaw na, kaya magtulog. Okay, Brother Jeff. Ginawa na niya eh. Ginawa na niya. Kasi ba, nakamamit ka. May chords pa ako, hindi ako may notes. Agad. Kakinabahan ako. Wala nang Sige, naman. Nawala na. Ayan. Tulog ba? Wala! Wala. Walang po yan. -1 ka. Okay, sige. O ngayon, so na ngayon na Gusto daw natin, Carla. mamaya naman. Bigo na bigo. Kasi si Carla. Iba yung bibigay ko sa kanya. Okay, ngayon naman, okay, nakatuon lang tayo sa C. So, ilang notes meron ng isang octave? 8. 8. Okay. Ngayon, i-determine natin sa isang octave kung alin yung mga yon. So, tulad ng ginawa ko kanina, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? So, yun yung isang octave. Punta naman ako sa higher octave. Tataas siya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? Tapos, lilipat na naman ako sa susunod na octave. Do, re, mi, fa, sol. Okay, hindi ko na kaya. So hanggang doon lang yung range ko. Okay, kasi mababa yung range ng lalaki. Pero pag sa babae, kayang-kaya yan ni Ate Leonie. Ate Leonie. Sundan mo ako Ate Leonie ha, yung taas niya na. Do, re, mi, fa, sol. Sundan daw. Hindi baguhin. May sarili kang picture. Do. 1, 2, go. So yan ha, yun yung higher octave. So, octave by octave na tumataas ang range. Okay? Ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan yung range ng boses natin. Isa-isahin natin. Halimbawa, si Brother Ruel, tingnan natin kung hanggang saan ang range ni Brother Ruel. Okay? Simula din hanggang dun sa... Ready? Ikaw. 1, 2, go. Si tuloy-tuloy. Oh, kukunin ko yung range mo eh. Do, mi, fa, sol, la, oh, ipit na siya. So, hindi na maganda sa lalaking iniipit yung boses. Okay? So, yun. Yun yung, meron tayong tinatawag na range, yung voice range natin. Pero pagdating sa piano, ang range nito is 5 octaves. Merong ibang piano na 8 octaves. Okay? So, nasa ng middle C, Sister Carla. Oh! Middle C. Galing. Okay, tapos na. Sige. Okay, so, dito sa middle C na ngayon, lumilipat ang, meron tinatawag na musical key. Keys are key of C, key of D, key of E, key of F, key of G, key of A, B, C. So lahat So, ng notes may keys. May keys siya. Pag sinabi natin key, or major key, or home key, kung tawagin is home key, yun yung pinaka key ng isang pyesa kung saan nakakonect ang bawat isa doon sa may ikot lang yung music o yung notes doon sa nakapaloob na key. Yeah, anong keys? Anong keys? What are keys? Wait lang. Okay? Halimbawa, key of C. Knights of Columbus. Okay. Key of C. Okay, yung kanyang tinutugtog natin kanina, C,
gagawin kong key of D. D, 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 D. Okay? Key of E. E, 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 E. Okay? So, Ba't may ganun, no? Yung mga key. hindi, ang keys kasi, tawag dito, I'll give you notation. Sandali, wait lang. Kasi hindi namin Nandiyan natin dito. kung ano Ito, yung pakita ko sa inyo dito sa noteworthy. Okay. For example, ito. Ito yung mga keys. Ayan. Meron tinatawag na key of G, Ang laki. key of D, key of A, key of F, key of B. Pero ang titingnan muna natin dyan ay yung key of C. What is key of C? Key of C is what? Involves the white keys only. Without the flats and without the sharps. Okay? What are flats and what are sharps? Mamaya natin, doon muna tayo sa normal key. Ang normal key na usually na alam ng isang naalam ng isang nag-i-start pa lang sa music ay yung major key of C. Key po ba is tono? Ha? Tono, in other words? It's not a tone. It's a key. Kaya tinawag siyang key is a combination of notes involving the home key na tinatawag. Ano ba yung home key? For example, sa key of C, ang involved na keys, which is the home key, is key of C. Pero pwede rin gamitin yung F at pwede rin gamitin yung D. Okay? For example, I'll give you a hymn that will give us a key of C. For example, yung ano tawag dito? Yung At Calvary. At Calvary is a key of C. Okay? At Calvary. Where is At Calvary? Walang At Calvary dito. Yung 415. Okay. 415. 415. Okay. Tingnan natin dito. So dito, makikita natin na walang nilagay na flats, walang nilagay na Okay. flat. Okay? Ibig sabihin, it only means that the home key of this musical note is key of C. Paano po malalaman? Walang flats, Walang walang ano. So default po yan. By default, ang major key is C. Okay. Pero what if nilagyan niya ng isang sharp? What if nilagyan niya ng isang flat? Nababago na yung key. Ibig sabihin, merong involved doon sa set of notes sa key of C, walang involved na flat, walang involved na sharp. Pero pagdating sa ibang keys, meron siyang flat, meron siyang sharp. Doon papasok ang usage ng mga block. In simple So, terms to. lang po, ano po ang key? Ano ba yung tunog o ano? Hindi tunog, set of notes. Okay, collection of notes. Collection of notes involving the Hindi po sa naggamit ng Key. keys. Bakit kailangan may keys? Sa pitch. exact. Julie Bakit? Andrews Ganito. ito ba For yan? example, ganito Gusto mong kantahin ay key of C. Hindi, bakit Well, ka nasabi sandali lang, wait gusto lang. mong kantahin key of C? Wait lang Key of C. Okay? C yan. Yes, I spent in vanity and pride. Ngayon, gusto kong baguhin ang pitch, mas mataas. I will make it key of D flat. Yes, I spent in vanity and pride. Tapos gusto ko pang mas mataas na key. Gawin kong key of D. Yes, I spent in vanity and pride. So anong purpose ng key? Diba kanina meron mga high, iba yung 8 C's yung mina natin, di ba? Pero Mataas. pero ano lang Ba't yan? di na nakuhanan sa mataas na C? Hindi ganun, Brad. Hindi ganun ang principle ng pagbago-bago ng pitch. Oh. Ang purpose ng keys, kaya merong mga iba't ibang keys na tinatawag, is para isuit mo yung appropriate na pitch sa isang music. For example, hindi mo pwedeng, halimbawa yung key at Calvary, hindi mo pwedeng gawing key of G yan. Bakit? Masyado na mataas.
These I stand in vanity and pride. Yung musician, for him to come up with an appropriate pitch, ginawa niyang key of C. These I spent in vanity and Depende sa pride. kakanta. Depende sa kakanta, depende sa musician. Kada isang tao, meron kang ano talaga, Meron kang- may key ka talaga. Meron Meron ako siguro key of G ako lagi. Pag ako kumanta laging key of G, ganun. Hindi ganun. Bakit? Kasi karamihan ng mga kinakanta mo sa choir, nakakanta mo. Bakit? Magaling ko. Serious, serious. Classmate, ang galing mo, classmate. Motor mo yan. Mr. President, ikaw na classmate. Ay, Kaya ko, ano kasi. ay wala na. Tapos na tayo. Bakit? Siya na magtutulog. Kasi, yung musician, nagkakame up siya with a key appropriate for everyone. Naabot ng lahat. Na naaabot ng lahat. Okay? Kaya mo nakakanta yung tenor ng isang choir is because you are a tenor at naaabot mo yung key na isinet ng isang musician, ng isang nag-compose. Okay? Let's say, tenor nga ako. Bakit meron ako hindi naabot na nota? Ay, kasi Samantalang ang nasa- problema naman doon sa range. Ang problema mo yung range mo naman. Bagamat tenor ka, pero hindi ka yung super tenor na halos mataas talaga yung ano. Limitation ng Pero physical pero hindi mo napansin na most of the choir songs is naaabot mo. Kailan ka dumating sa point na ano? Kapag masyado ng challenging yung choir song to the point na yung composer ginawa niya talaga na mas mataas sa normal range ng tenor. Tulad ng mga pinapaabot ko sa inyo, hirap na hirap kayo. Nangyayari, nagiging falsetto na. Okay? Pero, hindi mo napansin na most of the karamihan, if not all, ay naaabot ng isang choir member. Bakit? Kasi, ang goal ng composer is what? Ang goal ng composer is maging appropriate yung certain pitch na ibibigay niya sa kinompose niya sa bawat part. Ma-alto, ma-bass, ma-tenor, ma-soprano. So, ang purpose ng key, sabi nga ni Ate ganon. Ang purpose niya is sa pitch. for pitch purposes. Yan ang purpose na. Pwede ko Okay. bang sabihin na, tinan mo nga kung kaya ko key of G. Pwedeng ganon. Oo. Tama. Tinaka G, halimbawa, sige nga, pwede itunog mo nga, bigyan mo nga ako ng key of G sa At Calvary. Masyadong mataas. Babaan mo, gawin mong key of E. Pwede na. Medyo mataas pa. Babaan mo pa. Gawin mong key of D. So, sabihin niya mga D na mabababa. Oo, mabababa. Tapos yung iba mataas. Oo. Yung Okay? kaya Rafael, pababa yun. Okay, so ganun. So yun yung keys. Ngayon, punta tayo dito sa bully dito, okay? So, hindi muna natin pag-aaralan yung sharp at saka yung flat. Doon tayo ngayon sa tinatawag na key signature. Okay? Kaya nga binasa Okay. ko yan. Ito po ay isa sa curriculum o isa sa subject na tinitake sa isang Bible school din. Bakit? Kasi kailangan na marunong din sa music ang isang lingkod ng Diyos. Mababayan ng malalaki man yan. Bakit? Magagamit yan sa ministry. Okay? So yan. Time signature. Ang time signature, okay, meron tayong tinatawag na rudiments or musical duration. Yung musical duration, it depends on what? On the beats. So, itong graphics na to, it sets out yung tinatawag na musical duration. Itong papakita ko sa inyo. Okay? Meron tinatawag na, what do you call this, this symbol na bilog sa umpisa, sa una, pinakataas. Hindi ko makita. Full note.
Ah? Yeah, it's a rest. Ay, whole note, yeah. Okay, it's a whole note. Bakit tinawag na whole note? Bilong. Oo. Para ni ano, ang tatay ay age. Halimaw! Masatulos. Classmate! First honor, second honor. Siya daw ang Okay, first. ngayon, it consists of how many beats ang whole note? Four. Okay, how about yung sumunod? Dalawa. Ano tawag dito? Half. May Half note. nakasulat. Nakalagay na, di ba? It consists of how many beats? One note consists of 4. two. One note. Oh, ito, one half note. Ah, One half Ah. note consists of two beats. One whole note consists of 4. four beats. Okay. Paano ko tutugtugin ang whole note? Okay? Whole note. Paano ko tutugtugin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do. Okay. Anin ko lang ha. Do. Do. Re. Re. So, ganun tinutugtog ang whole note. Paano naman ang half note? Do, 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 do. So sa isang whole note, sa isang whole note, ilang half note? Dalawa. Dalawa. Bakit? 2 plus 2 Ate. Ate. 2 divided by 2 is 1. Ano ba kayo? Simple math. Sabihin, hahatiin mo ang whole note Whole sa dalawa. So ang isang whole note consists of how many half notes? Ha? 2. 2. 2. Okay. Ano naman ang susunod sa half note? Quarter Quarter. note. Okay, ang isang half note, ilang quarter note? Dalawa. Ang isang whole note, ilang quarter note? Apat. Okay. So paano mo ngayon aanihin to? Paano mo ngayon i-play ang quarter note? Do, 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 do. Half note. Do, 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 do. Whole note. Do, do. Okay, mula sa whole note, sa half note, sa quarter note, ganun ang pe-play natin, tapos kayo susunod. 1, 2, okay, mali. Do, 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 do. Okay? Ganun ang pag-play natin ha. Yung first staff, second staff, then third staff, yun ang ipi-play natin. Kuha niya? Kuha niya? Okay, isa pa ha. Do, 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 do. Okay? Gets? Nakuha niyo? Yes. Paano piniplay ang whole note, Brother Jeff? Ikaw na nga lang muna. Sige, whole note lang. Magbilang ka. Sige, ready, go. Do. Si. Bilang si. Kasi tayo eh. Bakit sila? Kasi pa tayo. Tinan ko kung ano galing mo. Sige, go. Do. Do. Okay, magbigay ka ng dalawang whole note. Ha? Mag-play ka ng dalawang whole note. Okay. Please. Dalawang sunod na whole note. Okay. Okay. Alright, okay. Sister Carla. Isa pang magaling. Sige, dali. Dapat sila. Mapalakpak ka dyan. Dali. Sabi mo, wala kang palabok. Sige. Okay, whole note. Ay! Ay, wala. Ano naman? Tama. Wala ka sa tono. Dalawang whole note. Dalawang whole note. Okay. Dalawang full, no? Okay. Bilangin mo kasi. Magbilang ka. Bilang ka. Gusto mo naririnig yung Magbilang ka. Gusto mo naririnig yung 1, 2, 3, 4. Okay. Do, 1, 2, 3. Hindi, walang do 1. Magiging 5 yun. Do. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, go. 1, sige. Mahirapan. Sige, 1, 2,
1, 2, go! Masulit sa Sabay. Tatlo daw, tatlo. Okay, 1, 2, go! Tama yun. Do. Sige, 1, 2, go. Over pressure. Parang 5 na yun. Parang nagpo-pause ka. Okay. So, irregular. Okay, sige. Sister Leonie. Para mga pagkagaling ang pinupili ko. Sige, go. Regular beats. Do. 1, 2, 3. Do. Sa kabila mag-do. Dito pala do. Sige, go. 4. Do. Do. Okay. Sige. Ate Jerica. Yan. Yun na. Tawa ka ng tawa dyan. Okay, sige. Do. Kaya sa ikot eh. Okay, sige, go. Nananahimik ako. Dalawang hindi niya alam. Dalawang note. Do. Ay, Do. Dalawang note. Maganda ng tono. Okay. Ate Len, hindi ka dito. Okay, punta naman tayo sa half note. Give me 4 half notes. Okay. 4 half notes. Okay, go. Do. Mali ang do mo. Ayan daw. Yun. Mali ka. Pag half. 2. Hindi, kay. Oh. 1, 2, gano'n. 1, 2. Ah. Ba? 1, 2. Sagin ka rin. Pati ulo niya. Just na, gano'n mo rin kamay mo. Hindi, wait lang. 1, 2. Kalimutan ko. Pwede kayo mag-do-it ni Carla. Ganito. Do. Ah, oo yun. 1 to lang 1. Hindi yung do. 1, 2. Ganun. Ulit. Do. Ah, okay. Okay? Ready? Ay, ingat Brad. Sige. Salamat, sige. Ingat ka sa biyahe. Do. Pagpindot mo. Nahihirapan ako mag-ganong Do. O, dito ka na lang. Do. 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 So, kailangan may taga-ganun ka. Basta magkasama kami sa trabaho. So, pag nagpe-play ka, kailangan may gumaganon sa'yo. Okay? Okay? Mayroon pa ganun, no? Okay, ngayon, para lahat makapag-participate, gagawin natin palakpak. Okay? So, gawin natin apat na half note. Okay, 1, 2, go. 1, 2. Oh, mali na. Hindi. 1, 2. Apat na half note. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay? Ganun ang apat na half note. Dalawang full note. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So ngayon, gagawin natin walong quarter note. Patay. Okay, ready? 1, 2, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ngayon, etong grupo na to, ang grupo na to, kayong grupo na to, yung dalawang full note. Kayong dalawa, dalawang, Puno tayo. hindi, wag ka dyan, dito ka. Kasi, ano lang. I can't see. Okay, Kami na lang po mag-adjust. Kami na lang po Hindi, mag-adjust. sama ka dito. Kayong tatlo ang magkasama, tapos kayong tatlo. Okay? Dito ka Basta dyan, dito ka. Sino kaklasama ko? Ah? Yung mga habits. Okay, sige. Sablay. Ngayon, ito. So, dalawang whole note, apat na half note, 8 quarter note. Sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 3, go! Mali, mali ka. Balik ka! Quarter note ka. Ganito ko. Yay! Okay, sige. O, ulitin ba? 1, 2, 3, go! Ba't ang dami na? Hoy! Tama kami! Tama kami! Sorry!
Okay, ulitin natin ha. Sige, ready? 1, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isa pa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, nakukuha niyo yung ano? Nakukuha niyo na kapag pinagsabay-sabay mo, kapag ang yan ang purpose po ng, ng music. Kaya nga ang tawag sa music is an exact mathematics. Pag pinag-combine mo, sabay-sabay siya sa rhythm, sa tono, sa pitch, sa duration, and everything. Kaya magandang kinalalabasan ang isang hymn o isang kinompose ng isang composer. Bakit? Kasi nakabase siya sa isang exact mathematics, which is music. Okay? So yun. So pag nakuha nyo yung exact mathematics ng music, you will be able to understand kung how it works. Pagdating sa keys na tinatawag, pagdating sa pitch, pagdating sa tone, pagdating sa duration, and everything. Okay? So ngayon, dagdagan natin ng 8 note. Uy. Ngayon, merong dapat na isang mag-8 note sa inyo. Anin natin si Brother Ruel. Si Brother Ruel, mag-8 notes siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikaw naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun kabilis ang... Ako na lang yun. Okay? So kayo, kayo half note, kayo 8 note, quarter note, kayo whole note, ikaw ay 8 note. Okay, ready? Ba't tumigil ka? Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Mabilis ka dapat. Mabilis ka. Hindi ganyan. Malakas, hindi yung... Gagan. Kalapate. Hindi ha. Nagawa niya siya. Okay, ready? Sige, 1, 2, 3, go! Wala ka naman sa ano? Bigla, walang paglansa, walang sa tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon. Ganon. Okay, sige, ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon. Okay? Ganon. Sige nga. Tawag dito. O, ikaw, Carla. Yan! Carla, ano ka daw? G-Club ka daw. Gusto mo nang, hindi narinig kita, tama yung ginagawa mo. On! Tama siya. Oh. Ba't nandyan siya? Ha? Ba't nandyan siya? Naniwalay ka. Mundo siya eh. Hindi, isabayan mo lang si Brother Ruel. Tapos sila lang ang note. Okay, ready? 1, 2, Ikaw din 3, go! Mali ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makarena ang tinutugtog niya. Makarena. Masakit sa ulo. 1, 2, 3. Okay, ngayon naman. Okay, papakita ko sa inyo ngayon ang gagawa ko ng dito. Bakit? Hindi. Humikat. Bakit? Purple gun, purple gun. Wala lang po. Sis, ganito mo. Hindi lang. Kagatin niyo yung ano niya, yung dulo na. Hindi lalaki. Diretso mo, ganun mo, Ganun. Sa pader. Itutulintan. Hindi, kailangan Ako na po. tutulintan, ganun. Mabaho pa ako. Kami mo ba yan? Hindi, okay na. Okay na, nagagalaw ko. Ganun mo siya, ganun Ano mo. mga nurses? Ganun mo agad, ganun mo agad. Nagagalaw. Health education muna. Cool note. Yan niyo, masakit yan ha. Oo. Kasi ganun mo.
Yung wag. Hindi, ganun mo, iliyad mo yung pinaka-paa mo. Ganun mo siya, sis. Ipaganon, paganon, paganon. Paganonin mo. Hindi. Siya ay na si Nightingale. Siya yung lagi niya. Ay, yung masakit siya. Hindi, paganyan, paganyan, sis, paganyan, paganyan. Paganyan yan dapat, paganyan yan. Okay na po, okay na po. Paganyan yan. Masakit. Okay na, sis. Ah, sakit ng likod ko. Nagtelo. Masarap yung ginagawa niya. Okay na, okay na. Thank you. Masakit yan. Alcohol, please. Please, ikaw. Grabe ang ano. Okay. Sino ang tutugtog dito? So, tutugtugin ko siya. Ano siya? Higher C siya. So, dapat din sa second octave tayo. 1, 2, 3, 4. Do, 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 do. Ang pangit ng do, C na lang. Okay, C. C, 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 C. Nakukuha niya? Nakukuha niya? Ngayon, naka-steady lang tayo sa C. Mamaya bibigyan natin ng ibang ano yan, ibang pitch, ibang key. Bababain natin, itataas natin para na magkaroon tayo ng ano. Okay? Okay? Gets nyo ha? O ngayon, sabay kayo sa akin sa pagkanta. C. Tingnan ko kung nakukuha nyo. 1, 2, go. C, 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 C. Diba? Hindi, parang hindi natugtog yung pangatlong ano. Natugtog, natugtog. Hindi ko kayo sinisisi ah. Pero hindi ko nadinig kasi Okay? dalawang part at saka isang full. Tama ba? Pwede yung Hindi, Dalawang dalawang half. half. Half-half. Dalawang Half, half. o half Oo, pala yun. half yun. Okay. Half. Okay? Nagets nyo? Ngayon, anong mapapansin nyo dito? Meron siyang beam. Meron siyang harang. Anong ibig sabihin nun? Yun ang tinatawag ng measure. Isa-isang measure, ilang notes ang nakapaloob. Pwede Ilang pa sa- beats ang nakapaloob. Pwede sa laki. Meron yung isa, dalawa, tatlo. Nakikita niyo yung common sa bawat isa? Ah, gets na namin. 8. Walo. Full 4-4. Walong notes ang Ah? kasya. 4-4. So anong ibig sabihin ng 4-4? Ang kumpas niya 4. Yun ang tinatawag na time signature. So ano yung time signature? Pag sinabing mong 4-4, there are, Di, paano naging 4-4 yan? kaya tinawag na 4-4, there are 4 Beats. beats in Isang ganun. one measure. Measure. Full Okay. note, di ba? Ilang beats ang 4? 4 beats in one measure. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaya tinan mo ha, mag-beat ka ng 4-4. Kada tapos ng measure, lagi siyang pababa. So, do, 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 do. Diba? Nakita nyo? Kaya, ito ay masasabi nyo, ano nga ba yun? G? Ayan. Okay? So, this is a 4-4 time signature. This is a key of C. What is the key? Key of C. What is the time signature? 4-4. Okay? Ba't ulit nyo nilagay yung 4-4? Hindi, pinaliwanag ka muna kung ano yung ibig sabihin ng mga ganito. Para maintindihan nyo ano ang purpose ng time signature. Kaya pag nagsasong lead ka, tinignan mo sa hymns, that is 4-4. Years I spent in vanity and pride. Ba't may ganun po? Akala ka ba wala mo na tayong signal? Ay, simbolo ba? Ano yung simbolo? Dahil nasa home key tayo. Hindi, ano yan? Ano yung ganun? Yung Di ba ganyan sharp is yun? natural. Natural lang yan. Ah, hindi sharp yan. Hindi siya sharp, hindi rin siya flat. Hindi kasi That is sabi na kasi natural. dapat walang laman, di ba? Pag key of C, ang nilalagay niya ay natural. Pero kahit wala yan, it is by default key of C. Okay? Ngayon, kung gusto kong gawin siyang key of, for example,
key of G. So, magkakaroon ngayon siya ng sharp. So, pag pinindot mo ang G rito, ngayon, ganito C, Yan, natural yan. E, F, G. Gagawin mo siyang sharp. Ang sharp is 1/2 note higher. Ano yung 1/2 note higher? Imbes na pumunta ka sa kaliwa, ang tututugin mo yung kanan. This is G, 1/2 note higher, yung black. Laging 1/2 note higher. Oo, ang sharp. Pag flat naman, laging 1/2 note lower. So, gusto mong tugtugin ng G flat. This is G. What is G flat? E di yung 1/2 note lower, yung kaliwa na black. Kaliwa kanan lang. Oo, kaliwa kanan lang yun. Pag sharp kanan, pag flat, kaliwa. Kaliwa. Okay? Okay. Okay. So sa key of G, what is involved? It only involves one sharp, which is the Key of ano po? G sharp. Key of ano sabi? Key of G. Isa lang ang? Isa lang ang sharp. Kaya madaling tugtugin ng key of G. Kasi kapag tumugtog ka ng key of G, yung halimbawa, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Ayan o. Sino mo, inaano ko yung G, yung ano to, yung G sharp. ano to? G sharp. Hindi siya G sharp. Ano siya? Ano to? This is G. Ano to? F. F sharp. Okay? Bakit naman nagkaroon ng F sharp? So sa key of G, Kailangan talaga. sa key of G, ang involved na sharp is only F sharp. Hindi G sharp. Bakit ano yung rule yun? Oh, rule yun. That is an exact math. Pag, tignan mo pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo Sa key of G, merong involved na 8 notes. In every key, there is 8 notes. Okay? Pero ano yung involved sa key of G na notes? Ito yon. Do, re, mi pa rin, hindi ba? Do, re, mi pa rin Oo. Pero key of G. Okay. Nagets nyo? So, diyan ka lang magtutunan. Ito lang. Ayan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero nag-F sharp siya rito. Yung pinaka-T-do niya, di ba? Parang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hindi mo pwedeng gawin to. Bakit? Kasi masisintonado. Ay, may ibang block pa ba din yun? O, subukan mong... Roll na. By principle ba yan? By By rule principle, nga. by rule. Yung nag-isip ng music, that's why it's called exact math. Pag sinabi mong key of G, isa lang ang sharp na involved. Bakit? Kasi kapag tinugtog mo ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, merong isang sharp lang na involved. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinan mo na rin nakita May mo? iba pang block eh. Ha? May iba pang block, diba? Hindi nga, sinisang tanong Hindi, mo ha. hindi mo anin yan. Hindi mo tutugtugin? Kasi nga, dahil sa Nasa row. French ano ano eh. Exactly. Kapag ang ano mo, kapag ang Amazing Grace ang tinugtog mo at key of G siya, hindi mo pwedeng galawin yung mga yan with the key of G. Kasi in principle, kapag nag-apply ka ng key of G, isa lang ang sharp. Di ba sabi niyo una, nasa key of G tayo. Oh, key of That G. involves 8 major notes. 8 major Right. notes, exactly. So, but dun sa span ng notes na yun, meron ka ding mga block. Hindi mo pakikialaman yan. Bakit? Nandun siya. By principle lang. Hindi nga, Oo. walang ano yung question. What do you mean pa. nandun siya? Next time, hindi ba pwede mong gamitin? O sige nga, gawin mo. Sige. Ito G, ano? Oo. Hindi yan G. Nasaan yung G? Ito ang G. Hindi rin. Ito. Hindi. Yan. Yan. Wala. Ito yung, inano ko si Pastor, alam niya eh. Okay. Ito ang, ay wala brown out. Okay. Di ba G to? G. So hindi to do, di ba? Hindi to do eh. Hindi yan. Hindi. In principle, kaya nga ang key. Yung key. Ang key, the purpose of the keys, the purpose of the change of keys is to change the pitch.
in principle, ito ang dapat fix tayo that this is the key of C. This is the key of G. Pero flexible ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pwede po siya Depending- mag-start kahit saan. Oo, Sa G. pwede siya mag-start kahit saan. Okay. So, Yun pwede yung ko tinatawag maging na do. key na ngayon. Pwede mo itong maging do. Pwede mo itong maging do. Pwede mo Hindi, maging hindi. do. Pwede mo maging do. Balik mo tayo Depende sa dun key. balik tayo sa sinabi niyo na key of G na ito lang 8. Mm. Di ba? Alin po yun? Pakita nga. Ha? Yung 8 kanya, Oh, yung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan Yan. ang major. Yan. Etong key of C, ito yung... Hindi, ito yung G. so, Yung G. ang key of G naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yan, di ba? Okay, yan. Okay, yun lang yan, di ba? Oh, yun lang So, yun. ang Hindi tanong na ko walo. lang, bakit tayo dito pwedeng gamitin? Kasi, So, ba't ito lang? Masisintonado. Alam mo bakit? Masisintonado No, I understand, masisunod, pero bakit hindi? Kasi By nga principle. Viral na nga yun Yun na nga eh. yun ang, ano yun ang sagot. Hindi mo siya makakanta ng Hindi mo siya Sol, Fa, Sol, makakanta. La, Ti, Do, Hindi, Sintonado. pag tinignan mo ang ano, pag tinignan mo yung hymn, like Amazing Grace for example, at pinag-aralan mo yung mga notes na nakalagay doon, wala kang makikita na ipe-play niya ang mga ibang flats, ibang sharps. Bakit? Dahil key of G siya, isa lang yung sharp na pwede siyang ma-play. Dahil iniiwasan natin na masintonado. Kasi nga, kapag kumanta ka o nag-play ka ng music, laging 8 notes lang ang involved. Either lower or higher, either lower octave or higher octave. Pero nakadepende naman yung pitch na yon doon sa key na ginamit. So, standard lang yun. Kailangan i-memorize mo yun. Exactly. Kailangan tandaan Kaya nga, yun. ang Pag nasa, sinasabi ko sa'yo, pag nasa, kaya nga ang key of G sinasabi- ka, isa Yun lang lang. ang sharp mo. Yes. Pag nasa key of C ka, ay ko nga mag-explain. Yun nga, ganun. Kasi nga, exact math ang So, kung halimbawa, kung sa key of C, ilan naman ang wala siyang sharp, wala siyang flat. bakit? By default. Bakit? Sa rule again. Oh, as a rule, by default, ang key of C has no flats. So, yun ang has no tuturo niyo sa sharps. akin. Key So, of the F. question is, what is the key that doesn't involve flats and sharps? C. C. What is the key that involves only one sharp? So, dapat tandaan namin What yan. is the key that involves two sharps? I do not know. They know. Magagaling ka nila. That's key of F. D. Ah. Oh, ganun. Hindi, parang namin malalaman. Involved Oh, with ibibigay ko sa inyo sharps and ngayon flats. yung exact keys. Sa bawat key, ilan yung mga involved. Ah. Okay? Ganon. Okay. Ngayon, pag ipinamemorize ko sa inyo yun, Teka po, i-apply natin sorry. dito. Again, Oh. noting that principle, no. Bakit natin natutugtog yung isang song in different keys? Halimbawa, doon sa key of G, bawal yung isang, bakit sa, di ba yung sinabi mo, key of D, dalawang sharp? Dalawang sharp. Bakit matutugtog ko pa rin same song? What do you mean matutug? Halimbawa, I'll give you an example. Yung D, I surrender all. Jesus, I surrender. Dalawang sharp yan. Okay? Isang sa ano yan? Sa isang D yan, C ah? sharp, Sa key isang of- F sharp. Sa key of D yan. Sa key of D yan. Ngayon Ito gusto yung kong nasa gawin key of G. So, Okay? kailangan wala kang tutugtugin ng dalawang sharp. Yes, exactly. Sige, patinig. Oh, to Jesus, So, may iba yung nota niya. Isang mag-a-adjust. Mag-a-adjust. No, mas higher yung isa. Hindi, sabihin, di ba? Oh, to Jesus. Kumari, alam mo ang mga nota niya. Ah. Do, re, do, re, do, re, Oh, do, re. yes, yes. Pero pag G, magiging re, do, re. Pag ganun, may Hindi. ibang... Hindi. Parehas pa rin siya ng arrangement ng dore-dore, pero nababago na yung key. Yung pitch. Ganun yun, nababago kasi yung Ibig pitch. sabihin, ano yun, tinugtog mo na nakaraan yung dalawang sharp, ngayon di mo natutugtugin. Paano magiging magkatunog pa rin yun? Kasi binago mo yung pitch. Bababa at saka. Nakuha mo yung ano? So, may mababa. Ay, yun ang kagandahan ng Parang music. sa- Yun ang mababa kagandahan. taas. Yun ang kagandahan ng use ng pitch. Gusto halimbawa, Ate Leonie, gusto niya na key of D ang I surrender all. Babaan mo. Ngayon, gusto niyang mas ang taas naman yan. Ano ang mas mababa sa key of G? Key of D? C. Edi C. Gusto kong babaan, lower C. Gagawin ko C. Tignan mo, wala na akong ginagamit kasi key of C.
sa isang key, ginamit mo yung mga sharp na notes na ano, ba't nawala ngayon sa isa, sa C? Kasi nga, kasi nga, Hindi, pag sinunod. wait lang Brad. Tandaan mo, not just in principle, it is an exact math. Pag key of C, walang siya flats, walang sharp. Pag key of D, Gets ko po yun. okay, wait lang. Kapag key of D, may dalawang sharp. Okay? Ngayon, ano ang purpose ng key? It's either gusto mo siyang gawing mas mababang pitch o mas mataas na pitch. From key of C, nagtugtog ka. From key of C, nagtugtog ka. Gusto mong baguhin ang pitch ng mas mataas. Gawin mong D. So, kapag gagawin mong D ang C, ibig sabihin, in your mind, tutugtog ka ng key of D na merong dalawang sharp. Hindi, bakit kailangan may sharp? Kasi nga, kapag key of D, kasama yung dalawang sharp. Hindi, di ba do, re, mi nga lang pinutugtog? Hindi ganun, Brad. Hindi ganun ang ng music. Kasama yung Naka-fix ang keys. Tandaan mo yan. Naka-fix ang keys. Pag gusto mong ganun din sa gitara in principle. Kapag gusto mo na baguhin yung pitch from C to D, from lower pitch to higher pitch. Ganito po, yung C, dun sa Alto Jesus na, pindutin, isang nota ng C doon, Oh. sa higher pitch, same C. Anong same C? Hindi, para maibaba, para makita yung iba yung tunog. Para malaman Oh, ito yung C ito yung C. Saan yan? Sa C. Okay? Ngayon Sa gusto key mo of ng C. D. Gusto mo Sa ng key of C. gusto mo ng key of D. Okay, C. Key of C. chord yan, di ba? Oo, kahit chord yan, o kahit ganyan, yan ang C. Gusto mong gawing D. Ano yung ginamit nyo? Ayan, meron ng sharp. Ba't kayo gumamit yan? Kasi kasama sa key of D ang sharp ng sharp. So, isang isabihin, ganito yan ha? Anong note yung tinugtog nyo? C. Ha? C yung tinugtog nyo, Key di of ba? C, tapos Hindi, sa gagawin kabilang po. mo. Yung C. C. Sa key of C. Oh, key of C. So, tatlo yung pinindot mo. Ano? Okay. Sa G, sa... bakit ka lumit? Ba't na iba? Tinaas mo yung pitch. So, para mapataas mo yung page, Para mataas mo yung pitch, kailangan mong memorize kailangan isama mo yung sharp yung nun. key of Kasi D. may iba-ibang sharps din. Kasi tinan mo, by hearing din, maririnig mo na tama ang tumataas siya. C, D, E, So, ibig sabihin, kailangan memorize mo yan. yes. Ganon kahirap ang ano. Kaya nga bago ka mag-start mag-piano, memorize mo lahat muna ang mga keys. Dapat Key of C, key of D, E, Gets F, ko G. lang ngayon. Dapat Oo. kailangan memorize. Kailangan talaga memorize mo. Kasi nga, as I told you, music is an exact math. Ang ginawa nyo by chords eh. Oh, by paano chords kung yun. By notes. By notes, edi mag-ano ako ng Mag-aaral notes. lang. Okay. Mag-aaral ako ng Hindi, ibig sabihin nyo, gagamit din ng mga sharp. Oh, yes. Basta fiction. Fiction, Brad. Pag key of C, no flats, no sharps. Pag key of D, May sharp. 2 sharps. Pag key of G, One sharp. 1 sharp. So, doon man tayo sa mga madadali. Uh-huh. Okay, madadaling keys. Kasi, ituturo ko sa inyo kung paano magbasa ng notes. For example, Amazing Grace. Madali lang yung Amazing Grace kasi key of G siya. Key of G, ilan yung sharp? G1. Isa. 1. One. Ano yung sharp nun? F. F sharp. Sinabi ka nila. Sumunod lang sila. Okay? Nine. Let's go after na. Kailangan daw magkabisado. Hindi na Kailangan naman. kabisaduhin. Hindi na. Okay, so, talaga. Pero alam mo, sa umpisa mahirap yan kasi kailangan mo kabisaduhin. Pero kapag natutunan as you get along, kapag natutunan mo ng magbasa ng notes, may enjoy mo ngayon yung habang nagbabasa ka at nalalaman mo yung key na ipe-play mo siya sa Di ba piano. pwede sabihin ko, hanggang C lang ako. Key of C lang alam ko. Pwede rin, kaso limited ang knowledge mo. Hindi, Bakit? yung singer ko mag-a-adjust. Ha? Hindi nga. Eh, gusto ng singer mo, Cube G. Kung mali lang nakabisado mo. Hindi ah. Hindi siya Bro, bro, yung sa'yo mababa pa rin pero siya mataas Ako na. lang. Ginagawa naman nila.
ganun. Sakto na lang daw. Kasi mababa eh. Okay, let's go on na. Bro. Okay, any questions? Magtutuloy tayo next week. Next week. Are you enjoying so far? Ayun. So, next week na lang tayo magbibigay ng assignment. Pero next week dapat meron tayong blank musical notes. Hirap. Music notes. Ibang klase naman tayo. Next May mga subject. ano kami hindi alam, mga term. Ha? Mga terms ko hindi namin alam. Marami pa tayong matututunan. Bukod niya yung mga magagaling nasa hindi magagaling. Uy, pastor, wala pa akong alam. Tignan. Okay, so, ang sa umpisa, mahirap ang music. Hirap. Pero, Pwede solo na lang ako. Sumugit ang ulo. may May enjoyment. banat na ako. Kung kailangan to. Bro, may bayad Jessica ka doon. Hindi yata. Okay. Perpal ka ng kaya. Panin si John Lloyd pag ako nag-ingat sa'yo. Okay, let's pray. Tayo po manalangin. Salamat sa Panginoon natapos ang ating pong music lesson. Lord, thank you po for today sa mga natutunan po ng bawat isa when it comes to music. Dalahin ko nga po na bigyan niyo po ng wisdom ang bawat isa na matutunan po namin ang exact mathematics of music. At kung kailangan po namin i-memorize yung mga notes, yung mga time signature, kung paano po gamitin ang lahat ng ito, ay tulungan niyo po kami na magawa po namin maintindihan ang lahat nang sa ganon ay hanggang sa dumating ang time na ang bawat isa ay marunong magbasa, ang bawat isa ay marunong magpiano, sapagkat ito ay magiging kagamit-gamit sa ministry na ibinigay niyo po sa amin. So, salamat po sa success ng lesson na ito. Develop niyo po ang bawat isa next week para po for another lesson na nakalaan po sa bawat isa. Kayo po ang aming tinataas. Sanctify niyo rin po yung aming susunod na lesson. Thank you Lord for everything. In Jesus' name, Amen. I'll give you 15 minutes break para mapahinga yung aking boses.